Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po uli kayo sa aming programang diskusyon sa mga doktrina. Pasensya na po kayo dahil hindi nyo makita yung mukha ko ngayon. Nagkaroon problema yung aking camera kaya hindi po lumalabas yung mukha ko. Pero nandiyan pa din naman yung ating poging-poging si Sir Fernando na inyong pagmamasdan ngayong gabi. Makikita nyo pa din siya. So ngayong gabi po ay maganda na naman po ang pag-aaralan natin. Wala po tayong sa programa na to na hindi maganda yung ating pag-uusapan. Ngayong gabi ang pag-aaralan natin natural disasters. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Kasi kamakailan lang mga kaibigan ay nakaranas tayo ng maraming mga bagyo at mga lindol kung saan-saang mga lugar. Kaya ating tatalakayan yan ba ay kalooban ng Panginoon Diyos? Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos, maraming salamat pong muli sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Naway gabayan niyo po kami na magbabahagi ng mga mabuting balita sa aming mga tagapakinig. Kaya din po, ang aming mga tagapakinig, inyo pong ihanda ang kanilang mga puso't isipan sa pagtanggap ng mga bagay na ito at pag-aralan nila ang kanilang mga kasulatan upang sila, Panginoon, ay maihanda sa inyong nalalapit na pagbabalik. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan nga po, Sir. Ilang araw na nakakalipas na sunod-sunod yung bagyo, pila-pila. Sino-sino nga yun? Si Sixta ba yung pangalan nun? Parang sa Cambio yun eh. Si Sixta ba? Si Quinta ba yun? Sa ano yun, yung pag nag-ano ka ng cambio sa sasakyan? Quinta. Yung si Quinta, tapos si Rolly, yung aming elder, tapos si Shoni, yung kanyang pinsan. Pila-pila daw yan eh, yung mga bagyo ng mga panahon na yun eh. Tapos kung kayo sa mga balita, nako grabe yung nangyari sa Bicol, no? Maraming nasirang mga bahay, maraming mga namatay. Nasa lanta. So yan ngayon yung ating magiging tas sa Turkey at saka sa ibang mga bansa pa nagkaroon ng lindol 2 weeks ago. At nung sumapit itong 2020 mga kaibigan, ang daming mga nangyaring mga sakuna eh. Umutok yung Bulkang Taal. Nandyan yung nagkaroon ng forest fire sa Amerika. Nandyan yung pinakamatindi sa lahat, sir. Yung COVID-19. Anong titindi pa doon sa pangyayari na yun. O nga pala, sir. Bumati ka muna pala. Hindi pa pala ikaw bumabati. Bumati ka muna sa ating mga taga-pakinig at mga taga-panood. Okay, binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na makakasama natin ngayon sa pag-aaral ng Biblia. Maging doon sa atin pong mga binabible study ay binabati natin sila. At hayaan nilang ang Panginoon ay patuloy na magpalago sa kanilang mga puso at tanggapin nila ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Samahan po ninyo kami sa kulang 1 oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pastor Cesar. Okay. So, yun nga po. Magandang gabi po muli sa inyo na nakikinig dyan. At sisimulan natin sa mga bagay-bagay na ito. Yung Diyos natin, kasi marami nagtataka dyan, di ba yung Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Itong Diyos natin ay Diyos na ayaw na ayaw tayong sasaktan. Bakit ganon? Puro sakuna yung dumarating sa atin. Yan ba ay kalooban ng Diyos? Doon muna tayo magsisimula. Alam natin na hindi dapat kalooban ng Diyos yan. Pero dahil napapag-usapan natin, dahil karaniwang nangyayari ngayon, ay yan ba ay kalooban ng Diyos? Atin mo nang bigyan ng ng kasagutan yan. Sige, sir. Ano masasabi mo dyan? Una-una, gusto ko munang unawain ang ating pong mga kasama sa Himpapawid na magsusuri din. Ang paksalaman po natin, Pastor Cesar, ay natural disaster. Kasi kapag sinabing disaster, malawak yan. So, nilalagyan natin ng scope of limitation. Dito lamang tayo sa natural disaster. Hindi kasama yung mga human made, kundi pag sinabing natural disaster, Pastor, ito yung proseso ng ating daigdig, yung natural process ng ating daigdig mula ng likhain ng Diyos ang ating mundo, Pag sinabing natural process, mga kaibigan at mga kapatid, ito po yung halimbawa, yung mga pagbaha. Yan, yung hurricane, yung
tornadoes, yung volcanic eruption, yan po yung mga natural disaster, ano pa, yung earthquakes, yung tsunami, yan. No? So, kapag sinabing natural disaster, mga kapatid, no, yan po yung binabanggit natin na sariling paggawa ng daigdig. Halimbawa, yung pagbabanggaan ng mga likas na nilikha ng ating Panginoon o dito sa kalikasan. Pag yan po ay nagbanggaan, magdudulot siya ng bagyo, ng lindol, katulad halimbawa yung pagyanig ng lupa sa ilalim ng karagatan. Ang magiging resulta niyan ay tsunami o di kaya yung malalaking ano ba tawag diyan, tidal wave. Yan. So ito po yung mga resulta. Ngayon ang tanong sa atin, ito ba ay kapahintulutan ng ating pong Panginoong Diyos? Ang totoo niyan, mga kapatid, lahat ng ito ay kapahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Pero gusto na maraming mga tao ang masalanta. Hindi niya gusto na maraming tao ang mapahamak. Ito ay ipinapahintulot ng Diyos sapagkat ang ating daigdig ay pinatatakbo, pastor, ng law of nature. Pero ang gusto ko makita ninyo dito, mga kapatid, kapag sinabing natural disaster, bunga ito ng natural law na ipinagkaloob ng Diyos dito sa ating daigdig. Kagaya halimbawa, pag gumalaw nga, sabi ko nga, pag gumalaw yung lupa, kapag gumalaw yung lupa sa ilalim ng dagat, ang magiging resulta niyan ay malalakas o malalaking pag-alon. Kung minsan ay tsunamis. Kapag naman sa ibabaw ng lupa, gumalaw yung ilalim ng lupa o yung mga plates sa ilalim po ng ating lupa, magresulta yan ng mahina, malakas o mas malakas na mga lindol. Ito po ay natural disaster na ipinahihintulot ng ating Panginoon. Pero kagaya po ng ating nabanggit kanina, hindi kalooban ng ating Panginoon na maraming tao ang mapahamak, ang masaktan, o ang mamatay, At hindi natutuwa ang ating Panginoong Diyos kapag marami ang nasasalanta. May mga buhay na nawawala, may mga struktura na nasisira, ay hindi natutuwa ang ating Panginoon. Pero ito po ay kanyang napapahintulutan. Kagaya ng ating binasa sa Job chapter 9 verse 6, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nayayanig. Ito po ay lindol, bunga rin ng kasalanan ng tao kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito, Pastor Cesar. Isa pa, doon sa aklat ng Amos, mga kapatid, chapter 9 verse 6, may binabanggit din sa atin. Ang sabi sa atin ay ganito: siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa, siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. Dito sa talatang ito makikita po natin na ang ating Panginoon ay nagpapaulan, nagbibigay ng tubig para sa pangailangan ng lahat, mga kapatid, at mga kaibigan. Kaya huwag nating isisi sa ating Panginoon na kapag dumaranas yung mga ganitong natural disaster, lagi kong naririnig, Pastor Cesar, at mga kaibigan, kapag inaabot sila ng natural disaster, ay laging sinisisi ang ating Panginoong Diyos. Bagamat may ilan na nagpapasalamat pa, pero karamihan sinisisi at galit sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi nila nakita na may pagkukulang sa kanilang sarili. Mamaya po ay ilalahad natin bakit natin nasabi na bunga rin ang pagkukulang ng tao, kung bakit dumarating na ang tao ay nakakaranas ng hindi maganda sa panahon ng natural disaster.
kagaya po ng nabanggit sa atin ng Pastor Cesar, marami ng mga kalamidad ang dumagsa sa ating daigdig, sa Amerika, at dito sa atin. Naalala ko nga, Pastor Cesar, noong tawag dito, noong 1901, 1901, hindi. Nung mga nagdaang panahon, yung tinatawag na Typhoon Pablo, yung Typhoon Pablo, kung natatandaan po ng ating mga kaibigan yan, yan po ay natala sa ating kasaysayan sapagkat napakalakas ng naging bagyo na yan. Yun pong hangin yan ay tumatakbo ng 250 kilometers per hour. Mabilis po yun, mga kapatid. Dahil sa lakas nito, nakita din natin na ayon sa mga balita, sa lakas ng hangin ay maging yung tubig ay kanyang tinangay at rumagasa ito. Naging sanhiri ng mga pagkaguho ng lupa, at ang naging sentro nito ay ang Mindanao, yung Davao Oriental, at nakita natin na libo-libong mga pamilya ang nawalan po ng mga tahanan. Hindi lang yun, ay maraming mga tao ang namatay. At yan ay tinatayang nasa 1,900 plus na mga taong namatay. At meron pa diyang mga hindi po nakita. Nung natapos po ang kalamiting ito, 43 billion pesos, sabi sa ulat, ang nasalanta. Kaya medyo nahirapan silang makabangon uli. Ngayon, maliban pa riyan, alam natin na tawag dito, nasasakyan po ninyo yung aking mga pahayag. Halimbawa, noong 1991, noong November 5, kung inyong matatandaan, yung si Bagyong Uring, mahina lang yung kanyang hangin, nasa 75 kilometers per hour lang siya, kumpara doon sa bagyong si Pablo na tinawag na super typhoon. Ito namang si Bagyong Uring ay mas mababa o kalahati siya doon sa lakas ng hangin ni Pablo. Ito ay nasa 75 km per hour na. Pero kahit ganoon, ang tao naging panatag, Pastor Cesar, kasi nga mababa lang, naging panatag sila. Parang hindi sila nangamba. Pero nagulat sila nang dumating yung nang naglandfall yung bagyong ito. Nagulat sila sapagkat inapawan nito yung Marilao River, kung natatandaan natin, na siyang naging dahilan ng paglagasa ng tubig na mayroong kasamang burak at putik. Ito yung napabalita doon sa Ormoc, kung natatandaan po ninyo. Na sa maikling minuto, sa loob lamang ng 15 minuto, yung tubig ay tumaas ng halos 7 talampakan. At naitala sa kasaysayan din, mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga tahanan, mga tulay na nasira, mga iba't ibang mga struktura, at ang namatay nga doon ay nasa 5,000 mga tao. Meron ding mga hindi pa nakita. So sir, ganun pala, hindi pala yung mga pangyayari na yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung ating matinding naranasan natin dito sa Maynila, meron doon sa Mindanao yung tinatawag nilang yung Yolanda. Pero dito sa atin, yung naranasan natin dito yung si Undoy, yung binaha yung bahay namin. Tagal-tagal namin doon lang inabot yung bahay namin ng bahang ganong kalaki na natatabunan sa bahay ng tubig. So, pilit nating sinasagot, kalooban ba ng Diyos yung mga ganong bagay? Kasi nga, katulad ng nabanggit nga ni Sir Fernando kanina, na ang Diyos gumawa ng mga natural cycle, tulad ng water cycle. Kaya pag naaarawan yung mga sinampay natin, natutuyo. Kasi pag natutuyo yan, yung tubig umaakyat sa ulap at naiipon doon sa ulap at water vapor. Nag-aral kayo ng science nung kayo mga bata pa, di ba? Ganun, water cycle. Mag-evaporate, pupunta sa ulap, bibigat, malalaglag, pupunta ulit sa dagat. Ikot-ikot lang po yan, water cycle. Yun po yung natural laws na ginawa ng Panginoon na sa ating sa nature para magpatuloy siya sa pag-inog. Pero yun nga, yung sinasabi natin kanina,
kalooban ba ng Panginoong Diyos na mayroong namamatay sa mga disaster na yan, may mga taong alam naman natin mga kapatid, kahit hindi na natin basahin na ang Diyos ayaw ng mga bagay na yan, pero maaari niyang pahintulutan mangyari. Dalawa ang maaari, sir, mangyari. Una, pwede niyang pahintulutan dahil sa tayo nasa gitna ng tinatawag na great controversy sa pagitan ni Satan at ng Diyos, o kaya naman dahil din sa natural na ginawa ng tao na sinira niyang kalikasan niya, kaya siya ay apektuhan ng kanyang ginawa. Dahil walang problema yung Panginoon Diyos kung iningatan mo yung kalikasan mo, pero kung yun ay sinira mo, kung ikaw ay nagtapo ng maraming basura, natural magbabaha. Natural, masisira yung mga dagat, masisira yung mga puno. Kung kinanggal mo lahat ng mga puno, madaling bumaha. So, walang yan. Yung natural disaster ay maaari ding bunga. Sabi kasi sa Bible, di ba? Sa aklat ng Kolosa, sabi doon Galatia, kung ano yung iyong tinanim, siya rin yung iyong sa yung aanihin mo. Ating ang basahin niya. Kung huwag kayong padaya, sabi ng apostol na si Pablo. Kung ano daw yung ating tinanim, siya rin yung ating sapagkat sabi dito, huwag kayong padaya, kung ano yung inyong hinasik, siya rin yung inyong aanihin. Kung ano yung hinasik mo sa kapaligiran mo, siya din yung iyong aanihin. Kung naghasik ka ng dahilan ng pagbabaha, natural, ang magiging kahinatdan din yan, mga kapatid, ay pagbabaha. Oo, ganun yung ganun yung natin yung itong na to, kasabihan na to, hindi lamang ito sa tinatawag nating pang Kristiyano, actually pati mga Buddhist, ganun din yun sa kanila, ganun din Confucianist, kung ano yung ginawa mo, yun din yung ibabalik sa iyo, no? Resulta yan. Yan yung resulta ng iyong ginawa. Yes. Kaya nga, Pastor Cesar, yung natural calamity na yun ay tumatakbo as a natural law. Nagiging mabigat ito, lalo itong nagiging malala dahil din sa kagagawa ng tao, kagaya nung binabanggit ninyo kanina. Kagaya nung alam natin na ang kabundukan hindi dapat sinisira. At kung magputol ka ng puno, dapat yan ay mayroong kapalit. Kung inaayos sana ng tao yung kalikasan natin, kahit na magkaroon, pastor, ng natural disaster, hindi mapipinsala tao, pastor. Pero dahil sinisira din ng tao ang kalikasan, kaya naman ang paggalaw ng ating natural law ay nagkakaroon din ng mas malaking epekto sa atin. Sabing wag kakalbuhin ng kabundukan, nang umulan tuloy ng malakas, wala nang sasala sa mga lupa, wala nang kakapit sa mga lupa ng mga ugat. Di ang resulta niyan, paguho ng lupa sa kabundukan. Saan ngayon mapupunta ito? Tatabon ngayon ito sa mga tao. Yan. Kaya may pagkukulang din ang tao kung bakit ang natural law na ipinahihintulot ng ating Panginoon ay nagkakaroon ng masamang epekto sa atin pong mga tao. Isa pa, pastor, na napansin natin, kapag mag-aral kayo po ng may kinalaman sa disaster, itinuturo sa atin, sa mga seminar, itinuturo sa atin na kapag bibili ka ng bahay, i-check mo muna, pastor, yung location. Ligtas ba ito sa baha? Ligtas ba ito sa paguho ng lupa? Pati nga yung fault line, pastor, dapat tinitignan din natin Kaya lang, ang ginagawa ng tao ngayon, nagpapabaya. Wala na silang pakialam, hindi na nila ni-research o hindi na sila nagtatanong pa sa NHA o sa government na sumasakop kung ligtas ba yung kanilang bibilhing lupa para kanilang tirhan. Ang ginagawa nila, bili lang sila ng bili, parami sila ng parami ng lupa. Ayan.
Kaya kapag nagkaroon tuloy ng bagyo, ng tagbaha, sila yung maaapektuhan kasi hindi sila pumili ng ligtas na lugar, pastor. Na lagi namang ina-announce ng government na dapat i-check muna yung bibilhing lugar. Kasi nga ginagawa ito ng government para mailigtas din ang tao sa sakunang pwedeng mangyari sa kanya. Ayan. Kaya lang ang tao sadyang hindi niya nahilig na siyasatin pa yung kanyang mga bibilhing mga ari-arian, pastor. Kaya pag dumating sa sakuna, sila nasalanta, magagalit sila ngayon sa Diyos. Hindi nila naisip, dapat muna nilang tanongin yung kanilang sarili. Bakit ko ba binili yung lugar na yun? Di muna ako nagsuri. Di ko muna inalam kung yung ba ay prone sa mga sa sakuna. Yan. Isa pa, pastor, tignan nyo, maraming nagbabahay sa ilalim ng tulay. Di ba? Maraming mga tao nagbabahay sa ilalim ng tulay. Hindi nila alam na darating ang panahon pag ang tubig ay rumagasa sa ilog, maaaring sila ay tangayin, masalanta. Kagaya dito, pastor, may nangyari sa amin dito, yung mga kabahayan. Nagtayo sila doon sa mga gilid ng ilog. Andyan din yung kanilang mga negosyo, yung babuyan, at iba't iba pang mga negosyo sa gilid ng ilog. Mas mabilis kasi maglinis para sa kanila. At yung mga open space, talagang tinayuan nila ng bahay. Dumating ngayon yung bagyong Undoy, pastor, yung binabanggit natin kanina. Yung dating ilog na kapag may bagyong dumarating, halos hindi mga lahati. Nang dumating yung super typhoon, inapawan po yung ilog. Yung ilog namin dito, inapawan. Pati yung tulay, umapaw doon yung tubig. Maraming mga bahay ang inanod. Yun mga bato pa yung pastor, mga batong bahay. Inanod yun, nalimas lahat yun. Pagkatapos, marami ding mga buhay ang nawala roon. Maraming mga kayamanan nila ang nalimas, para silang winalis doon. At yung mga natira, sinisisi nila ang Diyos. Bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanila yung bagay na ito? Pero ang totoo dito, pastor, hindi naman dapat sisihin ang Diyos, kundi sila ang dapat sisihin. Bakit doon sila tumira sa lugar na yon na tawag dito na nakaprone sa accident? Kung minsan, pastor, yung natural disaster, huwag natin. Yan kasi natural yan talagang matamaan ka yan, hindi Okay, natural yan Pero yung sa Bible, pastor, Sir Fernando, yung pinapahintulutan ng Diyos. Halimbawa, bigyan ko halimbawa yung kay Elias, di ba? Pinahintulutan niya yung El Niño na hindi pumatak yung tubig. Saan matatagpuan yun? Sa aklat ng Santiago, 5:11. Hindi ako nagkakamali. Tingnan natin, 5:17, tingnan natin kung makikita natin dito sa ating Biblia. Nakita niyo po sa screen, sir? Yung Bible. Okay. Di bale, kahit wala, babasahin ko. 5, Santiago. Alam ko nakikita yan ng audience natin, yung Bible. 5:17. Ayan, 17. Ayan, lumitaw na sa akin yung mga numero. Elias sa isang taong may pagkakataong gaya rin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong lingas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. El Niño sila, sir. Pinayagan ng Diyos. Yan yung mga special na sinasadya rin ng ating Panginoon, Pastor Cesar, na talagang huwag ipahintulot niya mismo na magkaroon ng El Niño. Yan. Bunga yan, nakasalanan din ng tao, Pastor. Meron din, pinahintulutan niya din umulan. Yung sa panahon ni Noah. Pinahintulutan hindi lang yan, meron pang isang talata, na naalala ko doon sa Deuteronomy, chapter 11, verse 17. Verse 17. Verse 17. Ang wika rito, Pastor, ganito. At ang galit ng Panginoon, Deuteronomy
11:17. Tama ba yon? Yung aking talata na yon? Nakita mo, sir? Ayan, ang galit ng Yan. Panginoon ay mag-aalab. Lahat ng Sige. Panginoon ay mag-alab laban sa inyo. At kanyang sarhan ang langit at huwag magkaroon ng ulan at ang lupa'y huwag magbigay ng kanyang bunga at kayo'y malipol na madali sa mabuting paraan na ibinigay o na ibinibigay sa inyong ng Panginoon. So dito, hindi lamang yung pag-ulan, Ayun. kundi pati yung pagpapatubo ng lupa, ng tawag dito pa. Maaari din mangyari pala yun dahil galit yung Panginoon. Kanina yung binasa mo kanina sa Job, meron doon galit eh. Yes, May galit galit, ang Panginoon sa 5. Oo, galit din ng Panginoon yon. Job, ano ba yun? Job, yung kaninang unang binasa natin. Chapter 9, Sa verse 5. Job, 9, verse ayun, 5. Job chapter 9, verse 5. Okay, nating basahin yun ulit. Oo. Kaya lumindol yung lupa doon dahil sa galit ng Galit. Panginoon eh. 9, verse 5. Ayan, pakibasa nga po sir. Makita mo na? Opo. Yan. Na siyang naglilipa Siyang, ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. O talatang 6. nagagalit. Galit eh. Na siyang buga ng lupa na kanyang kinonoronan at ang makiligin nito ay nangayayanig. Yun. So, yun sir, pwede din pala na yung paglindol, hindi din natural disaster. Oo. Yun ay gusto din ng Oo. Diyos para pagpaparusa doon sa mga tao. Opo, may mga pagkakataon talaga, Pastor, na yung lindol ay sinadya ng ating Panginoon. Mayroon naman ding pagkakataon na bunga ng natural law. Oo. Ganyan po yan, Pastor. Oo. Pangatlo na bunga ng mga disaster na yan, yung si Satanas naman yung may kagagawa. Oo, yan pa. Anong masasabi mo? Oo nga. Alam naman natin si Satanas wala itong ginawang laging pabor sa atin no? At tawag na dito, Pastor, King of Disaster, Pastor Ito si Satanas. Oo. Ang sama niyan, lahat naman ng disaster ay binabalik niya sa Diyos. Sasabihin dun sa insurance mo, sir. Opo. Acts of God. Yeah. Acts of God daw. Oo. Yan. Pati nga yung man-made disaster, isinisisi din sa Panginoon Kaya ang may gawa niyan taot sa pamagitan ng taktika ni Satanas ganyan ang sistema ni Satanas. Wala siyang ini-input sa ating puso kundi tayo ay mamuhi sa Diyos. Ang natural disaster ay sasabihin ni Satanas sa ating puso, itatanim niya na hindi mabuti ang ating Panginoon. Sapagkat kung mabuti ang ating Panginoon, hindi niya itutulot na maraming tao ang magdusa at mapahamak at masalanta sa mga ganitong pagkakataon. Yan ang sistema ni Satanas, Pastor. Pero ang totoo niyan, isa siya sa kumikilos niyan, Pastor. Oo. Pinapaisip niya sa tao na Diyos ay masama dahil siya ang nagbagawa ng mga natural disasters na yan. Pero sa katotohanan, siya talaga, sa kwento ng buhay ni Job, kung meron kayong mga Bible sa bahay ninyo, kasi wala na tayong pagkakataong basahin yan lahat. Pero sa Job chapter 1, doon yung makikita po yung kwento ni Job, mga kapatid, mga kaibigan nakikinig, na nakita ni Satanas at ng Diyos na si Job ay napakabuti. Sabi naman ni Satanas, kaya lang naman nagbabait yan sa iyo si Job dahil iniingatan mo. Oo. Doon po, gusto kong basahin natin yung talata na yun na tayo pala mga kapatid ay binabakura ng Diyos pag tayo sa Kanya. Yan nyo Ganda ng talata na ito Ito sabi dito sa Job, nakikita nyo po sa screen? Job chapter 1. Wala pa. Sige na po. Ito, Job chapter 1 verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, pagparot parito sa lupa at papamanhig manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bagang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat wala ang gaya niya sa lupa, sakdal na matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Verse 9, na magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon, nagsabi, natatakot baga na walang kabuluhan si Job, hindi mo ba ikinulong siya? Ito sir, gusto ko sa verse 10. Hindi mo ba ikinulong siya at kanyang sambahayan at lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang kamay at kanyang pagmamayari ay dumami sa lupain. Sabi
kinulong mo siya. Meron ka palang Oo. bakod, sir, kapag ikaw ay Ibig sa sabihin yan, protection. nabakuran ka ng Diyos para Ibig sabihin pahamak. niya protection. May protection labang kay Satan. Kasi si Satan kapag hindi ka pala pag-aari ng Diyos, may karapatan pala siya sa iyo, ano? Karapatang ikaw ay gambalain at bisitin. Pero doon sa pagkakataon, hindi niya mabuisit si Job. Bakit? May harang, binabakuran mo, sabi ni Satanas kay sa Diyos. Ay, alam naman natin ang nangyari siguro kung kayo pamilyar sa kwento ni Job. Sabi ng Diyos, sige, gawin mo yung gusto mong gawin, wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Di ba yun po yung nangyari sa kwento ni Job? Ibig sabihin pala, sir, maaari din may mga natural disaster na dumating sa buhay natin na si Satanas din talaga yung may kagagawan. Kasi may dumating na ipo-ipo dyan sa kwento niyan. May dumating na ipo-ipo, binunggo, may twister na dumating. Binunggo yung 4 sulok ng bahay ng anak ni Job at bumagsak yung buong bahay at namatay ang 7 anak ni Job. Kay Satanas yun. So hindi po yun kagustuhan ng Diyos. Oo, kay Satanas. Ako ano masasabi mo kay Satan, dagdagan mo pa. Yun nga no. Kapag ka mahina-hina, pastor, ang atin pong pananalig, magwawagi sa ating buhay yung katwiran ni Satanas Magiging magiging kakampi ng tao tuloy si Satanas Na pareho na sila ngayon si Satanas at saka yung tao, pareho na sila ngayong yuyurak sa Diyos. Yan, ito yung masaklap na magiging pangyayari. Tandaan natin mga kapatid, si Satanas po ay isang tuso. Pag sinabing tuso, malalim kung mag-isip, malalim kung magbigay ng taktika. Tuso nga po Yan si Satanas. At huwag tayong papadaya sa kanyang katusuhan. Kapag mayroong dumating na tawag dito, nasakuna sa atin, huwag nating laging isisi sa ating Panginoon. Manapa ang gawin natin, manalangin tayo, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan pa tayo ng pagkakataon na maituwid ang ating buhay at makapagbalik loob sa Kanya. Yan. Wag laging tayong nakapanig kay Satanas kasi yan ang gagawin niyan hindi lamang nagbibigay yan ng disaster, pastor, sa kalamidad sa buhay natin mismo, sa kaisipan natin, inaano rin yan dinidiscourage din yan. Dinidiscourage din yan kaya hindi tayo dapat magpalinlang sa kanya, pastor. So yan yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. At ngayon nga nasa huling araw na tayo, sir, 'di ba? Nakikita natin yung mga kaganapan sa ating kapaligiran na nagpapakita na nalalapit na ngang dumating ang ating Panginoon kasi 'di ba yung isa yan sa mga tanda na mangyayari, yung mga natural disaster. 'Di ba sa Mateo 24, ating kayang basahin niya. Mateo 24 talata ay 6 o 5 natin. Lalagyan ko na lang ito sa pag inedit ko, lalagay ko sa yung talata. Pero pwede na natin basahin. Chapter 24 yan, pastor, Okay. Verse Matthew 24 yan. Verse 6 yan or 5. Tingnan niyo po. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Tingnan po. Oo nga, meron doon. Sapagkat verse 6, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon. Talaga Yun. Kasama yung natural disaster. sign. Sige, sir. Ayan ay palatandaan. Na palatandaan na rin ito, pastor, na kinakailangan na nating magbalik loob at lalong magtumibay sa Panginoon sapagkat nakikita natin na talagang malapit na yung kanyang pagbabalik, pastor. Kaya maging tayo, mas kung malayo ang kalooban natin sa Panginoon, ito na yung panahon din, pastor, para tayo ay lalong kumapit sa ating Panginoon, para lalo nating tingalain siya, isuko natin ang ating buhay, tayo ay maging matibay sa pananampalataya. Hindi na natin kailangan magpabanjing-banjing pa, mga kaibigan at mga kapatid, sa pananampalataya.
ibuhos na natin yung lakas ng ating yung ating makaya sa pananampalataya sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Ngayon, isa pa sa mga na itatanong sa atin, Pastor, mahaba pa ba oras sa atin o maikli na lang? Para di tayo mabitin. Mga 15 minutos. 15 minutos. Kaya pa yan. Oo. Lagi tayong tinatanong ng iba din, Pastor, kung yung bang disaster, parusa din ng ating Panginoon. May binabanggit sa atin sa Biblia na kung minsan, yun pong pagpapahintulot ng sa atin ito, ay parusa rin ng ating Panginoon. Katulad ng mga nabasa natin sa talata kanina, yung Deuteronomy 11:17, Santiago 5:17, at marami pang iba, na yan ay parusa rin ng ating Panginoon. Isa pang talata, Pastor, sa Isaiah chapter 13. Tama ba yan? 13:11. Isaiah 13:11. Ayan. Mali yata ako ng talata, pero ang ibig ko sabihin diyan ay ang Diyos ay talagang nagbibigay din ito bilang parusa. At kung minsan naman, Pastor, itong parusang iginagawad niya, may pagkakataon din naman na kapag nakita niya ang tao ay nagkaroon din ng pagbabago, binabawi din niya ito, Pastor. 'Di ba? Kagaya nga nung kasaysayan doon sa Jonas ba yun? Jonas chapter 3, Ayan, na ang Diyos nagbago rin sa pagpaparusa. Naipasya na niyang parusahan, pero nakita niya ang tao ay nagbago, ay binabawi din niya, hindi na niya itinutuloy. Masarap ang naglilingkod sa Panginoon, Pastor. At saka bago dumating ito dahil malapit na dumating ang Panginoon, hindi nyo ba alam na yung may 4 na anghel sa sulok ng lupa na pumipigil para hindi tayo bagsakan ng ng mga salot? Yan yung nangyari sa ulit araw. Ito, basahin natin. Revelation chapter 7 verse 4 ata yun. Tingnan natin Revelation, Apocalypse or pahayag. 7, talatang ito, verse 1 muna. Basahin ko, Pastor. Verse 1. Sige. Naka sa screen natin. Naka-share sa screen. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa at sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ayun. Yun. Tapos sa verse 3, ano yung kahulugan ng hangin na yun? Verse 3. Verse 3. Ano sabi? Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Yun. Sa huling kapanahonan pala, sir, pipigilan na lang ng Diyos yung mga salot, yung mga natural disaster na kinakatawan ng 4 na anghel. Kung di pipigilan ng Diyos, lalaglag lahat yun sa atin. Kaya, minsan talaga, pumapayag ang Diyos, pero minsan pinipigilan din ng Diyos, ayaw din niyang mangyari. So makikita natin lahat ng mga aspeto ng natural disaster, yung mga disaster na dumarating dito sa mundo. Ano nga ulit yun? Natural. Yung nature lang talaga yung may nangyari. Yung galit ng Diyos. Nagalit ang Diyos kaya pinadaan niya o pinapunta niya yung natural disaster. Kagagawa ni Satan. Kaya mayroong natural disaster. At kagagawa natin yung natural disaster. At ito naman, pwede palang pigilan ng Diyos yung natural disaster kung gusto niya. O pwede niya rin pahintulutan kung gugustuhin niya, mga kapatid. So, yun po yung mga nakita nating aspeto dyan. Kaya wag natin laging sisisihin yung Diyos. Kawawa naman yung Diyos. Naman siya laging may kasalanan ng mga bagay-bagay. Yan po yung kakulangan sa pagbabasa ng Biblia. Kaya di natin alam kung ano kalooban niya. Kaya inaanya namin kayo magbasa kayo ng Biblia ninyo para
hindi tayo basta-basta na lang magsasabi ng kung ano-ano. Manghuhula lang tayo kung ano yung nangyayari. Gayahin natin si Job na kahit anong nangyaring masama sa kanyang buhay, ay hindi pa din siya nawala ng pananampalataya. Nagtiwala siya sa Diyos. Opo. Kaya sa pagkakataong gaya nito, Pastor, lagi nating inilalapit sa atin pong mga kaibigan na sumusubaybay sa atin na sa halip na pagdabugan natin ang Diyos, sa halip na magalit tayo sa Diyos, sa halip na magtanim tayo ng hinanakit sa Diyos, ay iluhod natin ang ating tuhod sa Kanya. Alamin natin, Panginoon, bakit ba ito nangyari sa akin? Yan. So, Panginoon, ano ba ang plano ninyo sa aking buhay? Sa halip na sisihin natin, purihin na lang natin ang ating Panginoon. At tayo'y magbalik loob sa Kanya, Pastor Cesar. So, alam naman natin na darating ang panahon, sir. Pag-aaralan din natin yung sa mga ibang pagkakataon na darating yung tinatawag na 7 last plagues. Yan yung pinakamatinding natural disaster na darating sa mundo natin. Kasi yan ay parallel doon sa 10 last plagues sa Egypto. Pero yun, Egypto lang yun. Pero ito, pang buong mundo ang scale nito kapag dumating itong 7 last plagues. Yan ay yung pinakahuli. Universal at yan yung binitawan na sa binitawan na ng 4 na anghel sa sikatan ng yung sa 4 na sulok ng lupa yung mga natural disaster nung binitawan nila na yun nangalaglagan lahat. So mga kapatid, dapat tayong matatakan ng Holy Spirit dahil kung wala tayong Holy Spirit ay hindi tayo makakatagal sa panahon. Naalala ko pa diyan, Pastor Cesar, nang dumating na ang kahuli-hulihang panahon, yung mga tao, gugustuhin na nila yung natural disaster na tabunan sila eh. Di ba? Sasabihin nila sa mga bundok, mga bato, tabunan nyo na kami para wag na lang namin makita yung parusa ng ating Panginoon. Ayan. So, nakalagay yan sa Apokalipsis 6, no? Talatang 15, yung mga hari sa lupa, nagtago sa kuweba para wag makita yung nakaupo sa luklukan at ang galit ng kordero. Yun nga, sir, tama yan. Hello. Ano pang may daragdag mo dyan? Tinatantya ko kasi yung oras natin. Baka tayo lumagpas. Isang... dapat alas 9 tayo, pero 8:30 matatapos na kagad tayo. Okay. Nga pala, So, mga kaibigan, mga kapatid, na lagi po nating tatandaan, ang natural disaster, kagaya po ng nabanggit ni Pastor Cesar, ay hindi laging nakasisi sa Panginoon. Merong natural disaster na dulot ng natural law. Dulot ng science. Yan. Meron ding natural disaster na dulot ng kapahintulutan mismo ng Diyos, yung sinadya niya. Meron ding natural disaster na pinaigting o pinalala dahil sa kagagawan ng tao. Kaya payo ko sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, pag kayo magpaparami ng lupa, magpaparami ng bahay, i-check nyo mabuti sa inyong local government, yung bang inyong lilipatan, ligtas ba sa sakuna? Diyan ba sa lugar na yan, hindi ba bahain? Wala bang kinalbong bundok diyan? Baka dumating ang panahon, magkaroon ng super typhoon, tabunan naman kayo ng lupa. Yan. So, wag tayong magpabaya. Linisin natin paligid. Hindi tapon dito, tapon doon, Pastor Cesar. Kung nakita nating ilog, doon lagi itsa yung ating mga dumi, yung ating mga kalat. Alagaan din po natin ang kalikasan. Kaya sa pag-aaral po ng natural disaster, may katungkulan ang tao, Pastor Cesar at mga kapatid, na maging kabahagi tayo ng pag-iingat ng atin pong kalikasan. Huwag tayong magpabaya. Huwag tayong gumaya sa iba na yung kanilang basura itatapon sa kanal. Alam naman natin ang kanal ay diretso ang tubig niya doon sa ilog. Kapag nagkaroon ng aberya ang kanal at yan ay tawag dito, nagbara. Pag nagkaroon ng malakas na bagyo,
at aapaw yan mga kapatid ng ating mga kanal. Tayo rin ang mapiperwisyo. Ano po, kagagawa ng tao rin kung minsan, kaya umiigting ang pagsalanta ng ating pong pinapaksa ngayon na natural disaster. Kaya tayo rin, meron ding ano rito. No? At ang Diablo, wag nating pahintulutan na gumawa sa ating buhay. Nasalantain tayo. Ano? Lagi nating i-focus ang ating pansin sa ating Panginoong Diyos. Lagi nating ituon ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mabahiran ng pag-aalinlangan sa ating pong Panginoon, Pastor Cesar. Mm-hmm. So, ganun nga po mga kaibigan namin nakikinig, kapatid, sa abutin po ng broadcast na ito. Maaaring marami pang dumating habang tayo nabubuhay dito sa mundo na ito ay marami pang mga natural disasters. Either ito ay man-made or God permitted or Satan induced. Kung ano man yung natural disaster na yan na darating, mga kapatid, ay palagi lang natin isipin sa ating sarili na tayo iingatan ng Panginoon Diyos. At kung may plano ang Diyos sa atin, mga kapatid, sigurado ko namang maiingatan kayo at makakaligtas kayo. Pero hindi din natin mawawala yung kalungkutan na talaga tayo ay maapektuhan talaga ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Sa pagitan ni Satan at ng Diyos. Kaya nga yung mga anak ni Job, di ba, naging nadamay sila, hindi naman talaga dapat sila, pero dahil sa nagkaroon ng pagtatalo si Satan at ng Diyos, namatay tuloy yung mga anak ni Job. Sa madaling sabi mga kapatid at mga kaibigan, hindi talaga natin maiiwasan, madadamay minsan yung ating mga mahal sa buhay, sa mga sakuna na yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, sabi nga lagi tayong maging handa sa ating mga sarili. Hindi lamang handa tayo na sinasabi ng Channel 7 na maging alerto. Ano yung sinasabi ng Channel 7? Yung maging alerto. Yung kanilang slogan, alerto, yung talaga, I am ready. Sabi nila, I am ready daw. Yun, ready ka lagi sa sakuna. Pero kahit maging ready ka na sa sakuna, lahat na ng paghada ay nasa iyo. Pero kung pahihintulutan ng Diyos na talagang mapahamak, dahil nga naglalaban ng mabuti at masama dito sa mundo na ito, ay hindi dapat nating sisihin ng Diyos, mga kapatid. Basta ang lagi lang natin isipin, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Yun talaga yun. Kasi kung hindi mo alam yung pinakamabuti para sa iyo, nakakatiyak po ko ang Diyos alam ang pinakamabuti para sa iyo. Pastor, Kaya, may dagdag ko, Pastor, huwag abusuhin ng tao, Pastor, yung pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan kasi, Pastor, kung bakit ko sinabi yan, meron akong kaibigan na nag-anunsyo na ang pamahalaan na sila ay lumikas na. Nangyari yan dito sa Tagaytay nung pumutok ang bulkan. Kung natatandaan niyo yan, yung pumutok yung bulkang Taal. Nag-anunsyo na ang pamahalaan na sila'y magsilikas na. Ay ka-text ko yung aking kaibigan. Pero hindi ko babanggitin ang pangalan. Ay ayaw niyang umalis doon. Kasi nga ang Diyos nga ang magbibigay sa kanila ng proteksyon. Ito na nangyari, Pastor. Kinabukasan, yung atin pong yung aking ka-text na yon, patay na, Pastor. Ang naka-text ko na lang yung kanyang mahal sa buhay. So, ang ibig ko sabihin dito, Pastor, yung protection ng ating Panginoon, gamitin natin in a nice way. Ayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi sa kalooban natin. sinuwede naman niya yung gobyerno Yan, oo. Kasi nga, yung gusto ng Diyos, sundin ng gobyerno. Sinuwede naman niya yun. Yun, kaya ano ba tawag dyan? Basta may alam ko na susubaybay tayo ng ating audience, Yung yan kumbaga sa may faith ka, pero yung pananampalataya mo, dapat nilagay mo sa lugar. Diba? Kasi, alimbawa, hindi mo naman sasadyain na ikaw ay, parang yung kay Apostol Pablo yan, nung tinuklaw siya ng ahas. Hindi naman niya sinadya yun. Hindi niya sinadya yun, natuklaw lang talaga siya ng ahas.
hindi siya nagaganito yung naghahanap siya ng ahas, patutuklaw niya yung kamay niya. Hindi gano'n. Yun ay ano na yun, parang inaano mo na yung ano mo noon, parang inaano mo na yung Diyos doon. Sinusubok. Yung hindi mo sinasadyang napadano ko sa ano na yun, sa disgrasya na yun, at ililigtas ka ng Panginoon. Oo. Pero ito, aware ka naman eh. Oo, American. Aware ka na darating, dapat umalis. Correct. Yeah. Pero kung hindi ka lang na naabutan ka ng disgrasya, yun iingatan ka talaga ng Oo. Diyos. Ganun yun mga kapatid. Para lang tuloyin yung sermon ng ano eh, nung, na ginagamit ng mga pastor, sabi, di ba, nagbaha, Oo. nasa bubong na. Sabi, may rescuer na dumatay, naka-ramp, sa parang speedboat na yun, yung mga pinangaanan nila. Kasi nga, hanggang bubong na eh, di na pwede na sa ganun. Sabi, halika na, sakay ka na. Hindi. Nananalangin pa ako sa Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. So, hindi pa din siya umalis. Yung tubig umangat na, umabot na hanggang paa. Tapos sabi niya, nananalangin pa din siya. Hindi, nananalangin pa din ako sa Diyos. Dumating na yung helicopter. Gusto na siyang iabot. Kasi malalim na tubig. Sabi pa rin niya, dumating, nasa leg na niya. Sabi na, hindi, nananalangin pa ako sa Diyos. Natutulungan siya ng Diyos. Tapos namatay siya. Yeah. Tapos namatay na siya. Punta na siya sa langit. Although hindi naman ito totoo. Ito ilustrasyon ng mga kapatid. Umakyat siya sa langit. Nandun na siya sa pintuan ni San Pedro. Tapos kinausap niya si Jesus. Sabi niya, bakit naman Panginoon ganyan ka? Pinabayaan mo naman ako. Bakit di mo naman ako niligtas? Sabi ko, 3 beses kita niligtas ha. Una, pinadala ko yung mga nag-ano doon. Yung mga rescuer. Tapos yung boat. Tapos yung pangatlo, huling-huli helicopter, di ka pa din pumunta. Yeah. Tapos ako sinisisi mo. Yan, tama yun. Ibig sabihin, hindi mo pala, hindi na pala yung sagot ng Diyos. Hindi na pala yung sagot ng Diyos, hindi mo lang pinakikinggan, mga kapatid. So, ganun yung pangyayari na yan, yung nangyari sa kaibigan mo. Ano bang nangyari sa kaibigan mo? Natabunan ng mga ara? Ano kasama siyang natabunan, kasama nung kanyang mga kabayo ng abot. Hindi na sila nakahinga. Sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Doon sa may taal, doon sa may mismong ng kabayo o doon mismo lang sa malapit kasi sila doon mismo sa na yon, sa lugar na yon. Nako, hindi na talaga sila nakaano. Ang protection pala ng Panginoon doon, pastor, yung paanyaya ng pamahalaan na sila'y magsilikas na. Oo. Kasi nga hindi natin sasadyain na hamunin natin yung Diyos. Na parang hindi, Panginoon, poproteksyonan mo ako. Hindi ako matatabla ng Hindi ganon, di ba? Kapag sinabing umalis ka na, alis na. Hindi biro yun. Ako, may pananampalataya din, pero pag nakita ko yung baha, nandiyan na sa tuhod ko, alis na talaga ako. Kahit, unahin mo na yung panalangin bago pa dumating, pero pag nakikita mo na talaga at pinapaalis ka na ng gobyerno na nagpapaalis, dapat talaga umalis ka na dahil hindi na talaga maganda yun. Kami naman, nung binaha dito, di naman kami pinalis ng gobyerno. Kasi alam na. Pero nitong lang, sir, nitong nakaraang ulan, nag-a-announce na kagad. O lumikas na kayo, kahit wala, baliktad, kung kailang wala ng ulan, doon nagpapalikas. Okay lang. Noon dati, nung panahon ng lakas-lakas ng ulan, ayaw magpalikas. Baliktad ng gobyerno. Sasabihin, pastor, may malakas na ulan, wag na muna pumasok ang mga estudyante. Tapos, kasagsagan ng kainitan. Nakita ko tuloy yung meme niya, yung mga meme sa Facebook, yung tumatawag sa telepono yung bata, nasa leeg na yung tubig. Sir, may pasok ba tayo? Ano mo ba yung aray ko. Sakit ko. May pasok ba tayo? Sabi niya, nasa leeg na yung tubig. May pasok ba daw? Kaya pa ba tanongin yun? Paano pasok yun? Kaya rin natin, kung may nakikinig sa ating nakapwesto sa ating pamahalaan, aga-agahan po nila yung anunsyo. Para yung calamity, yung disaster, ay makaiwas ang ating bayan. Nag-aanak, sir, wala daw pasok, ala namang ulan. Saan andyan yung ulan? Postpone kung kailan nandun ka sa eskwelahan. Ano ba yun? Hindi talaga ma-perfecto no? Mahirap talaga. Then nabigyan ng gobyerno. Oo. So, hanggang doon na lang tayo, sir, yung ating pag-uusapan. Kung meron kayong gustong talakayin namin dito sa diskusyon sa doktrina, huwag po kayong mahiya na mag-comment po dyan. Kung kayo'y na-bless sa aming talakayan ni Sir Fernando.
At marami kayong natutunan. Huwag kayong mahihiya pong mag-comment dyan kung anong nais nyo topic, kung anong tanong ninyo, kung anong suggestion nyo sa aming programa. Ay malaya po namin tatanggapin yan. So sa atin po pagtatapos, gusto ko lang pong sabihin, paalala po sa atin mga kapatid. Ang Diyos po ang may hawak sa ating buhay. Yung mga natural disaster na yan ay ipagkatiwala natin sa Kanya na tayo Kanyang iingatan sa pamamagitan ng mga kapit ng Diyos sa gobyerno at sa mga tao nating mapagkakatiwalaan, tayo iingatan ng Panginoon. Either miraculously, may miracle na pwede siyang gawin, o kaya naman through obedience natin sa ating gobyerno, tayo may iingatan sa mga natural disaster. Ikaw na, sir. Okay, at pinasasalamatan natin, Pastor, yung ating pong mga kaibigan na nanonood ngayon, at pakiusap din natin, pakiusap ko rin, Pastor Cesar, na kung na-bless sila sa ating pong pag-aaral, i-share po nila yung biyayang ito sa kanilang pong mga kaibigan. Para sila man ay maging katuwang din sa pagpapaabot ng katwiran ng Diyos sa kanilang pong mga kaibigan. So, ganoon na lamang po, doon na natin tatapusin. Patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong panghihinaan ng loob kahit gaano pa kadaming problema at bagyo ang dumating sa ating buhay. Sa pagtatapos po, inaanyahan natin si Sir Fernando sa kanyang closing prayer. Tayo manalangin. Dakila po namin at mahabaging Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalala na sa tuwing may darating na kalamidad o mga disaster sa aming buhay, kayo po ang lagi naming Diyos na matatakbuan at may hinga ng tulong na siya pong magliligtas sa amin. Amang banal, patuloy niyo po kaming patatagin sa aming pananampalataya. Huwag niyo po kaming hayaan na madala ng agos ng salibutan. At kundi makapagpatuloy at kayo'y makita namin sa alapaap ng langit na kami ay inyong sinusundo. Dalangin din namin, Amang Banal, kasalukuyan po naming nararanasan ang COVID-19. Patuloy nyo kaming iingatan, palalakasin ang aming pong mga resistensya at patuloy kaming gagamitin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Gayon din naman ng mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, amin din silang inilalapit sa inyo. Hipuin niyo po sila ng inyong kanang kamay na may kabanalan at sila ay inyong itayo sa kanilang mga higaan. Danasin nila ang lubos na kagalingan at sila'y patuloy na makapaglingkod ng masigla sa inyo. Ang amin pong mga binabible study, inyo pong palalaguin sa kanilang puso ang mga butil ng katotohanan na nanggagaling sa magintong pahina ng inyong banal na kasulatan. Darating ang panahon, Panginoon, kikilalanin nila kayo tatanggapin bilang isang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Gayon din po, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga pastor, mga kulpultor, mga aawit, saan mang silang dako naroroon. Patuloy niyo po silang iingatan at patuloy na mahayag ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sapagkat naniniwala kaming malapit nang dumating ang inyong anak ng aming Panginoong Hesus. Umaasa din po kami, Amang Banal, na sa aming pong mga pagkukulang, pagkakasala, patuloy po ninyo kaming patatawarin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen po, mga ginigiliw namin tagapakinig at mga mag-subscribe lang po kayo dyan sa pindutan na yan. Nakikita nyo po yan sa aming sa diskusyon sa mga doktrina. At ganoon din po kay Sir Fernando B. Camacho Jr. sa kanyang YouTube channel. Kailangan po mag-subscribe kayo para maabot na po namin ang aming mga kailangan abutin. Sige po, magandang gabi po sa inyong lahat at sa susunod po ulit na Martes, tayo po ay magkita-kita. Magandang gabi po.